Hi sir, so this is my video about course outcome 4, which is graph, dynamic programming, and ingredient methods. So the problem is the unforgiving coin change. So the problem statement is a greedy algorithm work for US currency but fails for arbitrary coins system. You will implement a dynamic programming solution that finds the optimal answer regardless of the coin values. So the requirements are this. Huwag muna akong bata. Eh, ano sila? Wala akong mouse. Then the output example is gonna 4 plus 4 equals 8. Notice that a greedy algorithm would incorrectly choose 5 plus 1 plus 1 plus 1, which uses 4 coins. So I'm gonna write my code's solution for this problem. So first is um, so I'm gonna explain this. So first we're gonna start from line 1. First is nag-create ko og function nga gipangalan ako og min coins. So ang function kay nga nag-accept siya og duha ka parameters, which is coins ug amount. Ang coins kay mao na siya ang list nga nag-contain, mao na siya ang list nga nag-contain sa available nga coin denomination. Then ang the amount is, ang amount kay mao na siya ang the target amount nga atong gusto nga mahimo. Ang purpose ang purpose aning nga function kay para ma-determine nato ang minimum, para ma-determine nato ang minimum number of coins nga kinahanglan para mabuo ang given nga amount. So ang next is nag-create og nag-create ko og dynamic programming nga gipangalan nako og DP. Ang size sa array is amount plus 1 because kay kinahanglan nato mag-store og minimum number of coins nga kinahanglan every amount from 0 up to the target amount. So this ang kaniyang kuan kay, so every element kay nakaset sa infinity using kaning float nya infinite kani. So infinity means at the beginning gi-assume nato nga ang gi-assume nato nga ang every amount is impossible to form until we find a better solution. So the next is kaning dp 0 equals to 0. Ang line 5 mao ni atong base case sa dynamic programming algorithm. So minimum number of coins needed to make an amount of 0 is 0 because wala may kinahanglan nga coins. So diri nagamit ko og looping nga for loop. Okay,
para agihan gid niya gid ang each coin one at a time. So in this example, ang coins are 1, 4 ug 5. So the program will so ang program kay mag-process so the program will process each coins nga nakalahi-lahi para ma-determine niya kung kung saon pag-improve sa solution. Tapos so inside sa looping nag-create ko og kuan og ikaduhang ang na-loop mao na siya ang nag-create ay mao na siya ang nag-check sa every amount starting from the pinakaunang nga coins until the current value nga nag ang nag-add up to the target amount, and this allows the program to update the minimum number of coins needed for every possible amounts. Then ang next na kong gibuhat diri kay gi-update na ko ang array nga DP. So mao ni siya ang pinaka-important part sa program gid kay mao ni siya nagko-compare sa duha ka possible answer. So the first is the so ang first possible is ang current value which is na-store sa DPI. Then ang ikaduha nga solution kay makuha iya pinaagi sa paggamit sa isa ka using one additional current coin. So ang program kay i-keep niya kung ahay mas gamay og value. So by repeating this process, ang DP ay kay gradually mag-stores iya og minimum number of coins needed for every amount. Then, so ang gibuhat nako diri kay after mapuno sa after mapuno sa DP arrays, gi-check nako gi-check sa program kung ang target amount ba kay infinity gihapon. So kung infinity gihapon, ang pasabot ana okay there's no possible nga combination sa coins para mabuo ang target nga amount which is ang 8. So 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 mao nga mag-returns siya og -1. Then next is kaning return DP amount is kung naay valid nga kung naay valid nga solution mao na ang line ang mobalik dito sa minimum number of coins nga naa sa DP amount kani naa ani. Then next is gid-define na ko ang input. So ang available nga coins kay 1, 4 and 5. Tapos ang target na nato nga amount kay 8 is akong gitawag ang function nga min coins o giprint pud nako ang minimum number of coins nga kinahanglan aron mabuo ang amount nga 8 muna siya at ato sang i-copy paste para atong i-reload. So the output should be 2 kapareho sa example output. Yan. So narong output minimum coins kay 2. So 2 ang migawas no. So it means nga ang duha ka coins kay mao na ang kinahanglan para mabuo ang amount nga 8 which is ang combination which is ang combination nga 4 plus 4 so duha ka coins ang gigamit 4 og 4. So kung gibidi algorithm ang gamiton una niyang pilion ang coins nga 5 unya magdungag pa og tulo ka coins nga 1 aron mahimo og 8 so 5 plus 1 plus 1 plus 1 so maong upat ka coins iyang nagamit.
Pero nakita man nato nga mas maayo ang dynamic programming tungod kay kuan nakita na nato ang pinaka-effective nga solution ba which is migamit mo ta og duha ka coins which is 4 of 4 para makuha nato ang target nga amount and that's all lang sir. Thank you.